Setting life goals and priorities. So this is our second second step sa financial planning natin. So usually dito, so pinapalist natin yung problems and fears ng mga ninyo, no? So tanungin natin si JR. Ayan. So JR, ikaw ba ano yung kinakatakutan mo o pinoproblema mo regarding your children? Sir, regarding the children po, kasi limited po yung time namin as OFW. So, ang worries ko po, pag balik ko ng Pilipinas, paano ko isusustain yung pag-aaral nila, yung gastusin nila pag-aaral. Pag Okay. nakabalik na ako, kung financially hindi pa talaga ako stable. Kasi po, ang problem ko ngayon, wala pa akong mga other income po bukod dun sa source ko dito sa salary ko. So, Okay. yun yung takot ko na baka hindi ko sila mapatapos ng college or nung higher education ko. Okay. Anong work mo dyan sa Taiwan, JR? Factory worker po, sir. Oh, sa factory worker. Tapos ito yung may limit na maging parang 14 years lang ba kayo dyan o 12 12 years? years, sir. 12 years. Opo, 12 years. Nakakailang years ka na dyan? Pa 6 years po ngayong 2025. Okay, so pa 6 years, no? So, okay, may oras pa naman. So, at least midway, 6 na taon. Pwede, Opo. no? So, And pero, hopefully nga, sir, ang tinatarget ko yung last 6 years, makauwi na ako ng Pilipinas sana. So, gusto ko sana maplano yung finances ko nitong huling 6 na taon. Okay, sige. Gawin natin yan. Gagawin kitang project, JR, ha? Salamat, sir. Okay. So, yun So, ang sabi ni JR, baka daw hindi niya mapagtapos ang mga anak niya, no, sa kolehiyo, no? So, yun yung pinoproblema niya o yun yung kinakatakutan niya. So, ang gagawin natin diyan ngayon ay isusulat natin yung positive equivalent non JR. So, ano yung positive equivalent nung hindi makapag-aral yung anak mo? So, Makatapos, sir. Yun yung positive equivalent nun. yes. Mapatapos ko sila, sir. Yan. So, yung usually yung positive equivalent kasi ng mga kinakatakutan natin o yung mga pinoproblema natin, that would translate no to our life goals, no. So yan yung ang sabi mo, gusto mo na mapatapos yung mga anak mo sa kolehiyo, no. So, ito ngayon, so yun yung ginawa natin na example. Yung iba pa diyan ay ang problema nila ay, for example, paano kung mawala ako? Paano na yung mga anak ko, 'di ba? Yun yung kinakatakutan nila. So, ano yung positive ano yung positive na equivalent nun ay kung mawawala ako, financially well off pa rin yung mga or financially taken care of yung mga anak ko. So, yun yung life goal, no, na meron tayong protection for the children even if we die, no? Yun yung titignan natin diyan. Okay? And sa ginagawa namin na pag-aaral din ang lumalabas na mga um, life goals, kapag ginawa na natin to, yung positive equivalent niya, no, nung mga fears and problems natin. Actually, yan din yung sinasagot natin sa katanungang what makes you happy? Ano ba yung nagpapasaya sa atin? At dito naman, no, sa kabuuan tinignan natin ano yung top 5 na life goals ng mga Pilipino. Yun, pangatlo yung education for children, no, in relation to that. Okay? So, bibigyan natin ngayon ng focus yan. Kasi sa totoo lang, nakalagay talaga sa batas na dapat ma-educate yung mga anak natin. Pero hindi naman nilagay doon, no? Hindi naman nilagay doon na dapat college education. Hindi naman, 'di ba? Basta education. Kasi sa totoo lang, marami din yung mga ang
sa akin marami yung mga parents, no, ang nagiging measure nila ng success ay yun nga makatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi ko naman sila masisi kasi kung ako din, no, gusto ko rin na gano'n. Pero lalo na sa panahon ngayon, hindi na lahat kailangan ng college degree eh. Sa totoo lang, maski kami, ano, marami akong mga kilala na nag-hire because of experience rather than saan ka graduate, 'di ba? So, and we can now get a lot of experience from being an apprentice or by doing work immediately. So, pwede 'yan. Ang sinasabi ko lang ay wag nating ikakahon yung pagiging successful ninyo as magulang na napatapos ninyo ang mga anak ninyo. Para sa akin, ang isang measure dapat diyan ay yung anak nyo ba ay masaya. Kasi yun naman yun, 'di ba? Eh kung hindi siya masaya na nag-aaral, ba't natin siya pipilitin? Huwag natin siyang pilitin. Tanong natin siya, ano yung magpapasaya sa'yo anak at paano kita masusuportahan? Yan dapat ang tinatanong, 'di ba? So, 'yun. Okay, but of course we give them our proper guidance na kasi sa totoo lang ang nangyayari naman diyan ay mas malaki yung chance ng success kapag meron kang higher education. Okay? So, yan yung ano natin sa um, ano to sa what makes you happy sa mga life goals natin, no? Yung ano, yung life goals natin, kailangan natin siyang i-explain, ano? So dito, for example, ira-ranking mo kasi yung life goals mo, no? Tapos, yung life goals na yan, ang mag-focus na tayo sa number 3, no? Mapagtapos ang mga anak. So, yung sa life goal na yan, kailangan kaya natin siyang i-explain, no? So, at ang talaga namang reason bakit natin siya gagawin ay para magampanan yung responsibilidad ninyo bilang magulang at maging source ng pride, no? So, this has to be very clear na ano no ma-explain natin sa sarili natin para kapag may mga mangungutang sa atin, may mga um, temptation na nabibili tayo or something, hindi tayo madaling masusway kasi mare-remind ka at mai-explain mo dun sa temptation o kaya dun sa mga nanghihiram sa'yo na, "Uy, para sa anak ko 'to, eh. Hindi kita mapapautangan ngayon kasi para sa anak ko 'to." Ay, hindi pa 'yun yung time na investment na kailangang pasukin ko kasi hindi ko pa nase-secure yung investment na para sa mga anak ko. Gets? So, kaya kailangan malinaw talaga na naipapaliwanag natin kung bakit yun yung goal natin. Kasi kung hindi mo maipaliwanag sa sarili mo, baka hindi mo ma-convince, hindi mo convince yung sarili mo, hindi mo rin kami mako-convince. So dapat ikaw sold na sold out ka din muna, no? So, yan yung ano natin, yan yung goals. Tapos, meron ding mga naggo-goal ng family vacation, no? At ito ang explanation naman nila diyan ay para ma-enjoy ang buhay kasama ang pamilya at reward din yan sa pagtatrabaho para ma-recharge ulit, no? Kasi sa totoo lang, 'di ba sabi doon sa family code parang magbibigay daw tayo ng venues for our children to be physically and mentally ganyan, no, prepared. And nalalagay talaga doon na traveling is one of the best ways to learn and experience things, 'di ba? So, ngayon mas may reason ka na bakit kayo magbabakasyon, 'di ba? Pero pagpaplanuhan natin siya, 'no, pagpaplanuhan natin siya. And admittedly, yung pagbabakasyon ay isa ito sa mga madali natin, parang mauuna natin na mafo-forgo pagka nagkagipitan, ganyan, ano. Pero what I'm just saying is, usually the family goals or the life goals that we put in here, no, in our plan ay dapat yung talagang nakakapagpasaya sa atin. We create, alam mo sa totoo lang, addicted ako sa travel kasi ah
Diyan 'pag nagbabakasyon together, you experience a lot of things for the first time and you create wonderful memories together, no, with your family. Kaya mahalaga siya for me, no? Kahit na ano lang siya, kunwari kahit nasa katabing town lang kayo magpunta or something, basta nag-a-adventure kayo together. It doesn't need to be expensive, no? So, yun yung titignan natin diyan. Important 'yan, ha. So, mas holistic siya. Okay? So, yan yung step 2 natin, yung sa life goals natin. So, nag-zoom in tayo doon sa related sa mga ano natin, sa mga anak natin. Pero actually itong number 2, no, yung sariling bahay ay ano pa rin yan, requirement yan sa batas kasi dapat nagpo-provide tayo ng maayos na living standard sa ating mga anak. Okay?